Po, ang topic po natin ngayon po ay standing against evil forces. Ano po? Ayan, okay? So, makikita po natin. So, nakaranas na ba kayo na kayo para nakikipaglaban kayo sa kasamaan? No? Yung bang para bang meron sa harapan mo, merong itong tinatawag na may kampon ng diablo na patuloy kang hinikayat na gumawa ng kasamaan. So, kung titignan natin mga kapatid, no, lahat tayo ay dumaranas ng ganito. Okay, tingnan natin ito. Gusto ko lang microphone natin para... So, lahat tayo dumaranas ng ganito, mga kapatid. Pero kung titignan natin, no, sa umagang ito, ano pang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano na lahat? So, pag pagiging Kristiyano, nandiyan talagang pakikipaglaban natin. Kaya nga sinabi sa atin ng Panginoon nung araw, sabi niya sa atin, ano, deny mo sarili mo at take up mo ang cross and follow me. So pag take up natin ng cross, talaga pong ando ng buhay ng isang Kristiyano na paglaban na patuloy sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Sinasabi natin kung minsan ng mga pagsubok ay naging kasamaan din dahil ito ay parang nagbibigay sa atin ng panghihina ng pananampalataya. Pero it's not all about me. Dapat po, it's all about Jesus, ang buhay natin lahat. So ang pagtiwala sa Panginoon ay hindi enough. So, kailangan po natin sundin lagi siya, ang ating Panginoon. So, kailangan natin matuto, maunawaan natin, sumunod kay Kristo at maging katulad ng ating Panginoong Jesus na binabanggit, sinasabi. So, alam natin, lahat tayo bilang Kristiyano, meron tayong spiritual blessing. Yan po, maganda po yan. God's love and grace, adoption, acceptance, salvation, forgiveness, redemption, freedom from sin, at kapayapaan sa Diyos. Ito, muling-muli. Kaya po, security. Hindi po, ang Panginoon, talagang grabe ang Panginoon natin. Kuminsan, talagang po napakadakila ng kanyang pagpapala. So, hindi naman po yung mga bagay na yan, at muling-muli yung eternal life. Pero ito po, mayroon pong if. If, sabi niya, if. If we abide in Him, sabi niya, we will be with Him forever. Yan. Ito po, napakaganda niyan. Now, nagugutom po ba kayo mga kapatid? Nag-almusal kayo? Yes po. Maraming gutom dito. Ano po? Kaya, develop nyo na dapat yung pagkagutom ninyo. Pero hindi siya pagkain. Sa katotohanan. No po? Kasi kung minsan pagkagising natin, pagkain ang ating hinahanap, almusal kaagad tayo. Never tayo nagpasalamat sa Panginoon Diyos. No? Dapat design natin na sundin yung katotohanan. Naalala po yung sinasabi ko, sa pagsunod sa katotohanan, hindi tayo pwede maging neutral. Walang neutral po. Katotohanan lang tayo, kasamaan yan. No po? Yan ang dapat maunawaan ng lahat ng Kristiyano. No po? Kasi ito yung pag-increase mo ng knowledge sa Diyos. Kasi pag patuloy ka nag-neutral sa katotohanan kasamaan, hindi ka lumalago sa pananampalataya. Hindi ka nag-i-increase. Kaya sabi niya, commit to following the truth wherever it takes you. Yan. Wherever it takes you. That we will, the Lord will take us there. Sa malubad. Dadalhin tayo ng Panginoon doon. Dapat dala natin lagi ang katotohanan. Ano po? Dapat hindi mawawala ang katotohanan sa buhay ng mga kapatid sa Twinville Church of Christ. Kaya sabi niya sa Matthew 4:1-11, alam niyo po ng pangyayaring ito? Nung ang Panginoong Jesus ay dinala ng diablo. No? Jesus facing the evil forces of that time. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Pansinin niyo po, to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, after he was hungry, so gutom na gutom. Imagine niyo po, 40 days and 40 nights. Ayan. Ano po? Para mga natin. Mga kapatid, meron po sa harapan po dito po. Ayan. So now, sabi niya doon, and when he had fasted, and now, verse 3, when the tempter came to him, he said, kung talagang anak ka ng Diyos. Pansinin niyo, kung talagang anak ka ng Diyos. So, what is becoming a Christian all about? Ano ba talaga? Po. Kaya tayo ay anak ng Diyos. Sabi dito. Sabi niya, command that this stone become bread. So, sinusubok ng diablo ang Panginoong Jesus. Sige nga, tusang nga itong bato doon para magkikunapay. Sabi niya, but the answer and said, nakasulat, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. This is what we need at Twinville Church of Christ. Ito ang kailangan natin mga kapatid. Kailangan po natin yan ng every word of God. Then the devil took him up in the holy city, set him the pinnacle of the temple, pinakamataas.
Pinakita niya ang buong mundo. At dito nagpapatunay na ang Diablo ang naghahari sa buong mundo. Siya ang may-hari ng mundong ito. Although God created the world, but as of now, ang Diablo ang naghahari dito. Tignan niyo po, sino ang pag-aari ng Diyos ngayon? Ang pag-aari ng Diyos ay tayo mga Kristiyano. Tayo lamang po. Wala po ang mundong ito. Tinatawag. Sabi niya, sige, magpatihulog ka dyan. Tinungulat naman dyan. Sige na yan. Sige, magpatihulog ka, sabi niya. Sabi ng Panginoon, nakasulat muli. Pagmuntuksin ng Panginoon mong Diyos. Pansinin mo ha, sabi niya kay Diablo, the Lord your God. Panginoon mo. Sabi niya, no? Na binabanggit. So, again, dinalaw din lang siya sa bundok. Andun, pinakita lahat ng mga kingdom yan. Kaya sabi niya, Kristo, lumayo ka sa akin. This is what we all need also. No? Sabi ni Pablo, sabi niya, layuan ninyo ang mga Diablo at siya ay lalayo sa inyo. And this is what happened to Jesus Christ. Away you, Satan. You shall worship the Lord your God and Him only you shall serve. Ito nagiging problema sa mga kapatiran ngayon. Tignan niyo po. See? Hindi makapag-worship sa tunay na Panginoon. Kaya sabi niya, worship the Lord your God. And the devil left him. And behold, the angels came to him. Now in Matthew chapter 26 po, basahin natin. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane. Ito, tumating na naman ang Diablo dito nung nagdarasal ang Panginoon. Mandito kayo. Sabi niya, magdarasal ako. At dinala niya si Pedro at ang anak po ni San and si Bidi. Ano po, si John, isa doon. And he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful. Hanggang sa sabi niya, even to death. Sabi niya, stay here and watch me. Ang pilit po niya, Panginoon, sa mga disipulo niya. Dito ka lang. Magpagtan mo ako. Kayo po mga kapatid ba, kaya niyo po bang madyan lang kayo? Pagmasdan niyo ang ating Panginoon? At ang panalangin ni Kristo, Lord, kung maaari po, ito pong suffering na ito, iwag na sa akin. But it's not my will, but your will be done. Sabi nga ng isang kapatid, na tutulong sa atin, thy will be done, Brother Danny, sabi niya. So, kung dito na natin totoo po, Lord willing po. Then, dumating po ang mga disipulo, kakita po ng Panginoon, tutulong. Ano? Hindi ba kayo makapagintay ng isang oras lang? Mga kapatid, hindi ba kayo makapagintay isang oras sa pagsamba? Samantalang sa loob ng sinihan, nanonood ang mga Kristiyano at bitin na bitin pa kahit na 6 na oras na doon sa sinihan. Bakit sa pagsamba? Katulad nito si Pedro, di ba kayo makapagintay? Magbantay kayo, manalangin. Kundi parang hindi kayo makapasok sa panulukso. Sabi nga ng Panginoon, the Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Pero we cannot blame Peter. At that time, pagod na pagod talaga sila. Pagod pong kanilang katawan. Di ba yung feeling na inaantok ka na? So, ganun din po tayo sa mundong ito. Pagod na tayo sa mundong ito. Pero mga kapatid, even pagod po tayo, wag po ay susuko. Marami tayong pagsubok, marami tayong trial, nandiyan ang lakas ng demonyo, na patuloy na tayo, inaagaw tayo, nilalayo tayo sa Panginoon, pero wag po kayong sumuko. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, then he came to his disciples and said to them, natutulog pa rin ba kayo? Nagpapahinga. Mga kapatid din sa Greenfield, baka natutulog iba dyan sa likod. O baka nagpapahinga kayo, hawak yung cellphone nyo. Mga kapatid, ang pagsamba po, dapat nakatuon tayo sa pansit ng Panginoon. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed. With the hand of the sinner. Bumangon kayo. Sabi niya, hindi na kayo. See, my betrayal is at hand. Nandyan po ang magkakanulo sa akin. Mga kapatid, dapat po walang magkakanulo sa Panginoon sa atin dito. So ano pong ibig sabihin natin ng pagtayo laban sa mga kasamaan ng demonyo? Ano ang kailangan natin ngayon? Ano ang kailangan natin? Na huwag tayo maging katulad nila Pedro at ng mga anak ni Zebedee sa process of working knowledge of God's Word. Napakahalaga po niya mga kapatid. Ang panalangin at higit sa lahat, matutunan natin ang salita ng Panginoon Diyos. So titignan natin, naalala niyo Psalm chapter 1, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Pinagpapala daw po. Tignan niyo po, yung mga, sabi niya, hindi lumalakad sa akbang ng mga masasama o tumatayo ito.
Kaya dapat po mga kapatid, huwag kayong tatayo sa mga inuman ng alak. Ano po, kung mayroon dyan, mga barkada ninyo, huwag kayong tatayo dyan. Sabi noon, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Alam niyo po, napakaganda nito po. Pag ginagawa niyo po yung verse 2, sasabihin mo, Lord, grabe ka na! Talagang makita namin ang kapangyarihan mo. Kapag ginagawa niyo yung verse 2, and then you will always amazed. You will always amaze the blessing and the guidance of the Lord. Minsan hindi mo maarok. Kita mo talaga dito eh. Sasabihin niya sa verse 2. But why napakahalaga po na we must meditate His law day and night. Napakaganda po niya. At nangyari po yan, mga kapatid, mamaya po malalaman ninyo kung ang ibig sabihin yan. The person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Hindi ka matutuyo sa mundong ito, mga kapatid. At lagi ka may pagpapala. Ano man ang ginagawa mo, lagi kang pagpapalain ng Panginoon. At uwang na dito. Yan po ang napakaganda sinabi po sa awit chapter 1, verse 2 and 3. Kaya sabi niya po, kailangan mo ito, mga kapatid. Ito ang kailangan natin para mapaglabanan natin ang lakas ng demonyo. Sapagkat sabi niya, the law of His God is in His heart. His steps do not sleep. Kapag ang salita ng Diyos po nasa inyo, kailanman hindi kayo madudulas. Kahit ano pang lakas ng demonyo na yan, katulad ng ating Panginoong Yesus. Dinala doon sa bundok, pinakitaan ng lahat ng bagay, pero kailanman nandoon. Pangalawa, kailangan po natin na pagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos. Kung ano kalooban mo, Lord? Isang umaga, pagkagising ko, 3:30 ng umaga, madaling araw. Yun ang oras ng paggising namin. Darasal ako. At pagkatapos pagdasal, dinusap kong cellphone ko. Sabi ko, grabe ka, Panginoon. Napakaganda ng mensaheng nabasa ko. And I want to share with you maya po sa announcement natin. No? Kung sinatawag na ito, napakahalaga pa rin ng pagpapakumbaba sa kalooban ni God. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa amin. Kalooban mo magsunod. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. What does the meaning of the fear? Fear meaning po is pagrespeto. Itong kailangan ng Twinville Churches of Christ and all churches of Christ around the Philippines, around the world. Kailangan po irespeto natin lagi ang Panginoon in everything of our life, in every task that we have. Po, dapat po, irespeto natin ang Panginoon. Huwag natin pong babastusin ang Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Tandaan niyo po, para mapaglabanan natin, makatindig tayo sa lahat ng forces o sa lahat ng lakas ng demonyo. No? Magtiwala tayo sa Panginoon Diyos sa kanyang mga pangako. It's true! And it's true. Pangako na God, hindi kita bababayaan, hindi kita iiwan. And totoo. Ang Twinville po, hindi iniwan ng Panginoon. Totoo po yun. Di ba hanggang December tayo dito? Pinapalit tayo ng mayari. Pansinin niyo po. Pero itong totoo. Magtiwala lang sa pangako ng Panginoon Diyos. Andyan ang kanyang provision. And He really provide. No? Kaya sabi niya, 1 Corinthians 15:8, wag mo, sabi niya, hindi mo wala ng kabuluhan ang iyong mga ginagawa. If we continue to do the will of God, everything that we do will not go in vain. Hindi po mawawala ng kabuluhan, mga kapatid. Kaya sabi niya, no temptation has overtaken you, except what is common to mankind. Lahat ng pagsubok dito na common sa atin, hindi tayo kayang i-overtake niyan. Pero ang nangyayari, tayo ang nag-overtake. We overtake what? We overtake the Word of God. No-overtake natin ang Word of God eh. Dapat po hindi. Dapat the Word of God must overtake our life. Dapat po siya ang kanyang kalooban. Dapat sapagkat tayo ang Panginoon ay faithful, so we must also faithful to Him. Dapat po maging tapat tayong lahat, yung kapatid. Kaya sabi ko nga sa inyo kahagabi, di ba? May magandang balita. Ano po? Kaya necessary action. Ayun. So alam naman niyo lahat po ano yung picture na yan. Ano po? Full armor of God. Alam na natin lahat yan. No, dapat nandun tayo sa adhere to the truth. The truth will make you free. Alam natin lahat yan. Ito ang magdiligtas sa atin, magpapalaya sa atin. Kung ano man po kasalanan ginagawa nyo ngayon, mga kapatid, kung meron man, sana po, ang katotohanan magpapalaya sa atin. Displacement. Ano ibig sabihin ng displacement? Alisin mo na yung luma mong pagkatao. This is what we need eh. Diba? Sabi ko nga, January 2025, magiging bago. Tignan niyo po, magiging bagong taon, magiging bagong panahon, magiging bagong weather natin. Lahat magbabago.
Kung titingnan natin. Diba? So, nag-iiba-iba. Pero ngayon, ang pagkatao mo ba nag-iba? Diba? So, dapat sumasabay tayo sa pagbabago. Nakita lang, Panginoon, sabi ko kanina umaga, ang ganda ng panahon. Anong dahilan mo para hindi magsamba? Anong dahilan natin para hindi magsamba? Binigyan tayo ng magandang panahon ng Panginoon. See? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, replace mo na ang luma mong pagkaisip. Alisan mo naman mong isip. Kung nawawalan ka ng tiwala sa Panginoon Diyos, magtiwala ka. Hindi ka niya papabayaan. Sabi niya, get thinking right. No? Isipin mo lagi matuwid tama. Sabi nga ng isang kapatid, para sa Panginoon yan, dahil alam ko yan ang tama. And that is true. And it's true. Di ba? Kung tama tayo, the will of God will always possess His children. The new man, sa kanyang mga ginagawa na binabanggit. Kaya sabi niya sa Romans chapter 12, di ba naalala niyo, do not conform any longer to the pattern of this world. Di ba? Ang sabi niya, but be transformed. So transforming is every day in our life. Hindi yung New Year's resolution lang, hindi yung meron kailang kailangan, hindi yung gumaling ka lang. No! Every day. Dapat po nag-transform tayo, nagre-renew tayo ng ating buhay sa Panginoon Diyos. Sapagkat everyday, bago ang araw eh. Diba? Sabi ko na tinutulong ko mga grupo ng mga nanay, sabi ko, ba't kung mamamatay ka na ngayon at binigyan ka ni God ng isang araw o bukas, extension, anong gagawin mo bukas? Yan niyo po. Sipin niyo mga kapatid, kung mamamatay na kayo ngayon, pero binigyan ka ni God ng isang araw pa, sige, isang araw pa, anong gagawin mo? Tingnan niyo po. So, hindi mo alam kung anong mangyayari sa extension na bigay si God. Pero nasa iyo kung anong gagawin mo sa isang araw na yan na pinabanggit. Kaya sabi niya, fortification. Grow strong in Christ by using what He gives. Ano man ang binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Palaguin mo yan. Palakihin mo. Diba? Everybody receive blessing. Tama? Lahat po kayo may blessing tinanggap, mga kapatid. Palaguin niyo yan. Palaguin natin. Diba? Sabi nga ng kapatid, Brother Danny, I am sure the name of the Lord will be praised on that area forever. Sabi ko, yes, the next generation. Until our next generation, the name of God will be praised on this place. Sabi ko sa kanya, amen, sabi niya. No? Kung titignan natin mga kapatid, ito po, receive God's provision of redemption. Appreciate. Appreciate. Ito dapat naman natin eh. Dapat we must appreciate what every blessing that we have. Sometimes kasi may blessing pero nagpo-complain tayo, di ba? Baka makita niyo ang mga bagong lugar na, ay, ito ba yung lugar natin? Bakit? Hindi eh. Ganun mangyayari. Dapat every blessing that you have, you must always be content because that is the command of God. Ang command ng Panginoon, maging kontento ka sa lahat ng bagay. Kaya dito po nga, we need to appreciate and value God's provision of what? All the blessings that we have, and most of all, the word letter, reconciliation. God gave us you another day to reconcile to me. Kaya sabi mo, mamamatay ka ngayon, may extend ka one day, what are you going to do? I need to reconcile with God. Bumalik ako sa Panginoon. Hindi pa mga bautismo yung mga nanay na tinuturoan ko, hindi pa nababaptize. Sabi nila, magsisisi ako, brother. May sumagot na isang nanay, papapatay ko na po lahat ng kaaway ko. Nagulat kami. Sagot niya, aba, kita mo yun. Sabi ko, hindi ganoon. Masama yun. Binigyan ka na isang araw pa eh. Doon mo, titignan natin. So, sabi ko, dapat andun ng reconciliation mo kay God. Kasi even the Christian baptized today, we always have another day to reconcile with the Lord. Ano po? Na binabanggit doon. Then read and learn God's provision of revelation in the Scripture. There are so many revelations in the Bible. No need to wait for another revelation. Wala na pong revelation pang darating. Nasa Biblia na po lahat ng mga bagay na yan. Take advantage of God's provision of one another in unity and growth. And that is the worship. Every Sunday, we need to take advantage of our unity and growth dito po. Every Sunday po mga kapatid. Ito po, na binabanggit. May mga kapatid na tayo malalayo pa lugar. Pero they take advantage po to be here, to worship with us. Nakakatuwa pong tingnan na po yung mga malalayong kapatid nandito pa sila. Patuloy silang nakikisalamuha sa atin. Then imitate God as dear children. Ito po, bilang minamahal, iniibig, kinakalugdan na anak.
dapat po imitate po natin ang Panginoon. Then lumakad tayo na may pag-ibig. When we walk in love, the Lord will never pain you. Hindi Kanya ibabagsak lahat ng iyong kalooban, kaibigan, ibibigay ng Panginoon ng ayon sa Kanyang kalooban. Do you remember the promise of God? Whatever you ask in my name, sabi niya, it shall be given unto you. Sino yung sabi nun? Ang Panginoong Jesus, di ba, ano man ang ibigay mo sa pangalan ko, ibibigay ko sa'yo. But the problem, nasa ibang pangalan ni Kristo. Kung wala ang pangalan siya ni Kristo, hindi ibibigay ng Diyos yan. Po, nakita po ninyo nung Wednesday, nung ating Bible study, para magkatanggap-tanggap ang ating panalangin sa Panginoon, nandun po ang mga sikreto. Sana po panoorin niyo po yan, i-replay po ninyo. Then walk as children of light. We are the light of this world. Sabi ko nga, ito, lugar na ito ang magiging ilaw dito sa lugar na ito. Ito magsisilbing ilaw dito sa lugar na ito. Sabi ko sa kapatid, yes, I believe in that, Brother Danny, sabi sa akin, I believe in you. Because the word that the children of Twin Mill, the children of God are the light of this world. And not of that, not of all, sabi ko gano'n. Sabi ko, patuloy kaming magpapalaganap sa salita ng Diyos. And I believe this place, sabi ko, itong lugar na ito, magiging sentro ito eh. Sentro ito ng mga batang mag-aaral, sentro ito ng mga matatandang din mag-atin, sentro ito ng mga kapatiran natin na hindi na nag-aatin, maririto sila. So napakaganda, napakarami. Sabi ko, the Lord is giving us another light. Naalala yun, sabi ko, konting liwanag na lang. No? At magsisilay ng tunay na liwanag. Sabi ko sa isang kapatid, sabi niya, sabi ko, Brad, konting sagwan na lang kami. Konti na lang at aabot na kami sa pangpang. Sabi niya, amen to that, brother, dahil sabi niya isang kapatid naman. Diba? Then walk circumspectly. Ano ibig sabihin mo? Lumakad tayo ng ayon. No? Ng ayon sa mga paglakad ng ating Panginoon. Tanggapin mo, sabi niya, accept God's appointed stations in life. And what are the stations of life that God has given to each one of us? Ano ang binigay sa iyo ng Panginoon? Na station na yan. Tignan niyo po, ano bigay niya ng Panginoon? Kung nalalaman ninyo, this is the conclusion of the whole matter. Trust in God. And keep His commandment. That is the station of life na binigay sa atin. Tanggapin dapat natin yan. Accept God's appointed station in life. Put on the whole armor of God. Why? Why do we need to put on the whole armor of God? No po, may symbol lahat yan. Helmet of salvation, the breastplate of faith, hanggang yung sword of the Spirit. Nandun lahat yun. Iba-iba. The sword, no? Na binabagit lahat po yun ay may gamit. Then the shield of faith. Lahat yan ay may gamit. Dapat po isuot natin lahat yan. And how are we going to wear it? Paano po natin isusuot yan? The Bible itself. The Bible po, mga kapatid. Ipamuhay, sundin, pag-aralan, unawain, at higit sa lahat, i-apply ang Word of God sa buhay mo. And any kind of evil forces, hindi kanya kakayanin. Tandaan niyo po. Diba? Yung mga bagay na yan. Kaya sabi niya dito, having girded your waist with truth, being watchful to this end, will all persevere. Sabi ko nga, baka malapit ng katapusan. Nag-iiba-iba ng panahon. Sabi sa Weather Bureau, ang amihan may ilaw. Doon tag-init na kagad. Siguro na-experience niyo ang init na panahon, ano? Diba? How much more pagdating ng summer? How much more? Nag-iiba ng panahon natin because of global warming na nangyayari. Nag-iiba na. Kaya sabi ko nga, dapat po patuloy natin panghawakan ng katotohanan. No, we must always girded our waist with truth sa buhay natin. Then the breastplate of righteousness, the preparation of the gospel, yung ating mga suot na sa paa. Ano po? The shield of faith, yung panangga natin, able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation. Take the sword of the Spirit. It is the Word of God. Panlaban natin yan sa mga kasamaan sa mundo nito. Praying always with all prayer. Manalangin tayo lagi, mga kapatid. Sabi ko nga, manalangin tayo. Alam niyo po, di ba last Sunday nag-pray tayo together? At yung prayer po natin, nadidig ka agad-agad. Sabi ko, grabe ka, Panginoon. Tinitig mo panalangin ng iyong mga anak sa Limbil. Diba? Sabi ko nga, halos tapos na, nanduluha ko nung nakita ko ito. Napakaganda. Ano po?
Kaya prayer po talaga napakalakas sa buhay natin yan. Kaya sabi ni Isaiah, but those who wait on the Lord shall renew their strength. No? Mag-wait lang pala talaga tayo. At ito napatunayan natin yan. But waiting on the Lord is nagpapalakas ka. Hindi pwedeng naghihintay ka lang. Wala kang ginagawa. No! Waiting for the Lord is working hard to gain more strength, to gain more faith, no po, to gain more understanding, at to gain more love. Yung pong ibig sabihin ng waiting for the Lord. Sabi niya, they shall mount up with wings like eagle. Ang eagle po ang pinakamalakas ang pakpak sa buong mundo. Ang pinakabilis lumipad. Do you know? Ano niyo pa? Doble, triple ng Formula 1 na nasasakyan. Ganun pang kabilis ang paglipad ng agila. Kaya niyo po. Kaya tulad ng Panginoon, ang agila. They shall run and not be weary. Andan niyo po. Mapapagod ka pero hindi ka, sabi niya, tatakbo ka, gagawa ka pero hindi ka mapapagod. Why? Hindi ka malalambot, hindi ka manghihina. Bakit? Andun ang Panginoon sa iyo. Diba? Nasa iyo Panginoon eh. Nasa iyo Panginoon, sarap, lakas mo. So kahit anong problema mo, kahit anong trial mo, kahit anong bagsak sa'yo, kahit anong mga binabato sa'yo ng mga tao, sabi ko nga, it's not about man. It's about Jesus. Huwag mo isipin yung mga sasabihin ng tao. Ang isipin mo sasabihin ng Panginoon. Kaya sa buhay natin mga kapatid, andyan ang salita ng Panginoon. Ito yung tama, sufficiency of God provision. Sabi niya, no temptation, nabata natin kanina yan. Ano po? Na binabanggit doon. Kaya sabi ng Pedro, be sober. Magtandi ka. Sapagkat ang kaaway mo ang tiyablo. Nandyan lang umaaligid sa inyo. At sa paglipat natin mga kapatid, aaligid muli ang demonyo dyan. Tandaan natin yan. Ano po? Kaya niya, resist him. Tingnan po, paano pag-resist ha? Tinabilang kita, resist him, steadfast in the faith. Hindi ba tatanggihan lang? No! Kailangan nandun yung pananampalataya mo. Dapat na doon, knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the world. Hindi lang naman ikaw nagsasuffer niyan eh, kundi ang lahat ng kapatid mo. Kaya sabi niya po dito sa James chapter 4, therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Hindi sabi ko po kanina. Bro, lumapit ka ng patuloy sa Panginoon Diyos. And He will draw near to you. Kaya kung minsan hindi lumalapit ang God no? Kasi po, hindi tayo lumalapit eh. Ang paglapit sa Panginoon Diyos, unang-una, merong pagpapakumbaba. Ano po? Dapat po mababa ang puso at tunay kang nagbabagong buhay. And the Lord will go closer and closer to you until the Lord is the one who sees in your life. Ang Panginoon na makikita sa buhay mo, hindi na ikaw. Bakit? Niyakap ka niya ng buo eh. Napakalaki ng Diyos. Pag niyakap ka ng Panginoon Diyos, hindi ka na makikita. Sino makikita ngayon? Ang Diyos. Diba? Nakita ko sa Facebook ngayon nakalagay, Lord, payakap nga. Paano ko yayakapin ni God? Di mo? Sabi sa Facebook ng mga nakita, Lord, payakap nga. Tapos, di ka naman nagsasamba. Paano ko yayakapin ni God? Tingnan niyo po, di ba? Ang patid. No? Napakalagay. Sabi niya din niyo po, cleanse your hands. Linisin mo kamay mo. Literally po, kasi ang kamay ito yung pinanggagamit natin. Po, kaya linisin mo yan. Ikaw na makasalanan, then purify your heart. Kayong mga dalawa-dalawa isip dyan. Naku, mga double-minded po sila. Sinners, sabi niya doon, at double-minded. Ayan. No? Sabi naman ni Pablo, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God. Mighty in God for pulling down stronghold. Sabi po, see? Mighty the Lord. Hindi natawag natin. Kaya sabi niya, I can do all things. Kanina po, I can do all things. Pakibasa nga po, mga kapatid. Nawawala. Nawala na pala. Okay, nawala ang ating scripture. Kaya pala. Kanina pa ako nagalitan salita. Hindi nyo pala nababasa. Mga kapatid, doon po. Kaya pala, pagkanta ko ng salita rito, hindi nyo pala nababasa. Ano ba yan? Nangyari sa atin? Nagloko ang ating pong connection. Mga kapatid, di ba po? Naintindihan naman yung mga kapatid, di ba? Kahit po yan na lang lumabas. Ba't kaya hindi lumabas? Standing against evil forces. Pag pinasokan ng evil forces ang ating TV natin dito, mga kapatid. Ayan.
Okay, ayaw pa rin niya lumabas. Okay, palitan natin. Yan. Then next natin po mga kapatid. Revelation chapter 2 verse 10. Alam na po ninyo mga kapatid, ano ibig sabihin ng Revelation 2:10? Basahin ko na lang po. Okay, sabi niya, do not fear any of those things which you are about to suffer. Okay, matakot. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. You will have tribulation 10 days. Hindi po literal na 10 araw ha. Ang ibig sabihin niyang kompleto po ang mga pagsubok na darating sa buhay mo. Maging tapat ka hanggang kamatayan. And I will give you the crown of life. Sabi doon. Na binabanggit doon. Kaya kung tignan na natin mga kapatid, ano po, sa ating pong pag-aaral, ang pagtayo, pagtindig, ito po sa ating pong conclusion, sabi niya po, tignan natin. Do you have a working knowledge of God's Word? Tignan na natin. Do you have a humble deference to God's will? Do you trust in God's promises and provisions? Natin. Have you taken advantage of God's provisions? Have you taken action? May action na po ba kayo? Tuyan na po yung to stand against Satan? Ayan. So, dapat po meron tayong mga action po para po mapanindigan natin ang mga kaaway nating diablo na patuloy na naglalayo sa atin, sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya po, standing against evil forces po ay dapat maunawaan ng bawat isa sa atin. Po, and then, uli-uli po. Sagot po kayo ha. Nagtitiwala po ba kayo sa Panginoon Diyos? Amen! Amen! Sumusunod po ba kayo sa salita ng Diyos? Amen! Para bumambiya tayong amen ha. Kanina malakas yung tiwala. Ano po? Di ba? Kaya sa buhay natin. Kaya po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. Samahan niyo po ako manalangin. Bago po natin kabit po ang HDMI na lang po. Let us all pray. O Lord God in heaven, Panginoon, tunay Ama, ang mundong ito ay punong-puno ng kasamaan. Ngunit, ang mga pangako mo ay amin pong nararamdaman at amin pong nasisilayan sa bawat lakad ng aming buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagbigay mo sa amin ng lakas, tibay, at ikat sa lahat, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Tunay ang mga provision mo ang nag-ahari sa aming buhay. Katulungan mo kami mapagkumbaba. Patuloy may pamuhay sa salita. Patuloy na kalooban mo lamang po sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Ikaw, Ama, ang aming pinupuri at pinadalamatan. Sa pangalan po ni Jesus, pagdalangin namin pasalamat. Amen.